Ako si Lance. Nakalap ko ang kwentong ito mula sa mga lumang tagapagsalaysay sa isang baryo sa Negros. Mga tinig na nananatili pa rin sa mga tabing ilog at sa usok ng hurno. Kung gusto ninyo ng ganitong uri ng kwento, mag-subscribe at manatili hanggang dulo. Marami pa akong naiipon na mga alaala at babala mula sa mga baryo na hindi madalas marinig ng lungsod. Dekada 70, sa paanan ng isang mabatong burol, nakalatag ang isang munting barangay na tinatawag ng mga tao noon na baryo ng aswang. Hindi dahil titigilan nila ang salita, kundi dahil ang pangalan ay alaala ng isang pangyayaring hindi nila lobos na maipaliwanag. Sa paanang burol may isang pila ng malalapit na kubo, sa gitna ang isang balon na pinapalamutian ng lumang krus at ilang atalas ng asin. Doon madalas tumitipon ang mga matatanda upang magbantay ng gabi, naglilipat ng kwento habang umiinit ang sabaw sa palayok. Si Amparo ang sentro ng mga bulong-bulong ngayon sa baryo. Dalagang albularya siya, albularyo, folk healer na ipinamana ng lola niya. Bagong kilala at pinagkakatiwalaan, ngunit may mga mataring dumidili sa kanya kapag may nangyayari. May kulay abo ang kanyang buhok sa mga gilid, tanda ng maagang pagod. Nakadilim ang kanyang mga palad sa paghalo ng mga dahon at pag-aayos ng mga sumusunod-sunod na sugat. Hindi siya matataas ang tingkad, ngunit may paraan ng paglakad na tila may sinasagot na tawag sa kadiliman. Lola Pilita ang nagturo sa kanya. Si Lola Pilita na kilala bilang tulay ng nakaraan. Naglilista ng mga pangalan, nag-aalay ng pag-aalala at nagtatanim ng babala sa mga batang wala pa namang mamamalayan ang bigat ng lumang kasalanan. Huwag mong gawing biro ang sinumpa, madalas sabihin ni Lola Pilita. At ang mga lola sa kubo ay tumatahimik, parang may mga ugat na kumakapit sa dingding. Unang lumitaw ang kakaiba sa paraan ng mga kuliglig. Isang gabi, tila nagkagulo ang mga sakay ng manok at sa susunod na umaga may mga pakpak na nabasag sa bakuran. Sunod-sunod ang maliliit na bagay na naglalaho. Tulingan, ilang baboy, ang kaldero ng palayok na naglalagit ang loob. Mga palatandaan na sinasabing sinumang makapagsabing alam kung anong nilalang ang gumagala. Ang ilan ay humuhusga agad, aswang, bulong ng bulong. Ang iba naman nagtataka, sumisiyasat ng tahimik. Lumipas ang ilang linggo at umabot sa punto na ang mga lamok, dagta at isang kakaibang pulutong ng kulisap ay dumami sa bakuran. May mga pananim na naaanas dahil parang may kumakain sa gabi. Sumpa, sabi ng ilan. Karamdaman lang, sabi ng iba. Hindi mapakali ang baryo. Sa gitna ng pag-aalalang iyon, tinatawag nila si Amparo. Pio ang tumulong sa kanya. Siya ang binatang matiyagang sumusunod sa albularya tuwing may tawag si Lola. Anak siya ng mga uma at kilala sa pagiging tahimik. Hindi takot sa gabi, ngunit marunong magbasa ng sign ng kalikasan. Amparo, sabi niya isang gabi habang nagpapakulo sila ng maliliit na dahon sa uling, may nakita ko kanina sa kanal. Parang isang bagay na umiidlip sa dulo ng tubo. Hindi tao, hindi hayop. Tumahimik si Amparo, hinugot ang isang piraso ng asin at dinala sa kandado ng balon. Ilagay mo yan sa gilid, ang payo niya, boses na tila nagbabantay. Tingnan natin kung anong tumatawag. Naglakad sila sa ilog ng maaga. May hamog na sumisipol sa ibabaw ng tubig, malamig ang hangin na parang may humahaplos na kamay sa batok ng nakatayong tao. Sa tabi ng ilog, may ilang bakas sa lupa, maliliit na butas at mga pakpak ng ibon na parang pinaguluan ng mga paa. Dati, sabi ni Lola Pilita noong gabing iyon, di maganda ang paglapit sa tubig kapag umiihip ang hangin sa ganitong paraan. May nagbabalik na hindi patapos sa kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal, lumitaw ang tunay na pangangib. Isang magdamag, may narinig na hagikikan si Pio, isang tunog na hindi nagmumula sa bibig ng tao. Parang anak na nagngingit-ngit, ngunit may kakaibang tinta sa hangin. May kasamang maliliit na pag-aspas ng pakpak. Lumabas siya ng kubo at nakita sa gilid ng sapa ang isang liwanag, parang puting usok na umaakyat mula sa putik. Ang usok ay hindi lang naglalabas ng liwanag, kundi parang humihip din ng malamlam na melodiya. Umikit si Pio at nagpatak ang pawis sa kanyang noo.
Kinabukasan, may natagpuang nabubunuting hayop, hindi buo ang katawan, ngunit hindi rin ito karaniwang pagkaing inaalis ng daga. Mahina ang tao na dadnan, sabi sa kanya ang ilan. Ngunit, ang mas malalim na sugatan ay ang lumang alaala. May mga kwento ang barangay tungkol sa napakalaking trahedya sa tabing dagat, mga nalunod na maningisda na dinala ng tubig sa gabi at iniwan, mga salvage victims na hindi na muling nabigyan ng katahimikan. Hindi kailanman nalimot ng mga matatanda ang araw na iyon. Tila may sumpa ng dagat na nananatili sa mga bangkay na hindi na veripikahin. Pinipilit ni Pio na huwag simulan muli ang mga bulong-bulungan tungkol doon, pero gusot ang gabi-gabi. Dito nagsimulang magbago ang mga mata ng tao. Ang paniniwala na ang aswang ay hindi laging kakaibang nilalang na may mahabang ngipin, kundi minsang isang tagapangalaga na nausog ng galit ng komunidad. May isang pangalan na paulit-ulit lumalabas, Cadolfo, isang lalaking dating nagtrabaho sa pantalan at madalas mag-inom sa kantina. Si Cadolfo ay may kasaysayan ng pagiging mapanganib noong bakuran ng bayan, nanlait, nanakit at may mga sabi-sabi na nagawang bagay na hindi dapat ikwento ng malakas. Noong dekada nakaraan, nasangkot siya sa mga balita ng pagkakawatak-watak ng pamilya at isang nasawi sa dagat na hindi tinigilan ng mga hukbo, tinawag siyang may dalang sumpa. Kung may sino mang nagtataglay ng tungkulin na maging alakdan ng baryo, siya iyon. Isang gabi, habang umiikot si Amparo sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang paghinga ng lupa. Hindi sa literal na paraan, kundi parang nag-uumpisa ang lupa na magbuntong hininga. May pumapasan, bulong niya sa sarili habang inaalog ang tela niya sa paa. Narinig ni Pio ang boses at dumapa sa tabi ng damuhan. "Anong nararamdaman mo?" tanong niya, ngulit hindi sumagot si Amparo ng diretsyo. Tumayo siya at hinawakan ang isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng mga piraso ng panyo, asin at isang maliit na rosaryo na binigay ng kanyang lola. Hindi ito basta usok, ang sabi niya. Ito ay pag-aalala ng isang pagkukulang. May hindi nagising mula sa kanyang paglalakbay. Nagtipon ang mga matatanda sa plaza kinabukasan. Si Mauro, ang pinuno ng barangay, ang humahawak ng pulong. Ang pagod sa kanyang mukha ay malinaw, taong sanay sa pagharap sa mga problema ng pananim at pagkakait ng kitang dagat. "Kailangan nating malaman," sabi niya, "kung ito ay gawa ng tao o iba pa. Hindi ko hinahangad na magkaroon ng maraming salo-salo ng galit, pero hindi rin tayo pwedeng maghintay na mawala lang ang gutom ng bayan." May tumunog na pagmamarcha ng takot sa hangin sa sandaling iyon. Ang ilan ay nagsimulang magmungkahi ng paghabol. Ang iba naman ay nagtutulak ng pagdalo kay Amparo upang magritual. "Kung may sinta sa amin na nawawala at magtatangka kayong galawin ang hindi ninyo naunawaan, mas lalo lang itong maglaho," paalala ni Lola Pilita, at tumigil ang masang nagkakatalo-talo. May nararapat na pakiusap sa hangin. Huwag natin itong gawing dahilan para maghinala sa isang tao na wala ng kakayahang magsabi. Ngunit may isang babae, si Manang Rosa, na nagdala ng isang lumang lihim. "Nakakita ako ng bakas kay Cadolfo," sabi na ng mataas. Kanina, humihina ang kanyang tindig at may mga ugong ang mga aso sa tabi ng kanyang kubo. Ang mga salita ay dumampi sa gitna ng bayan na parang tuyot na dahon. Napuno ng pagkainis ang ilang puso. "Hindi ko hahayaang maging sanhi siya ng pagkalunod ng isa pang pamilya," sabi ng isang lalaki. "Kung may dapat magbayad sa pundasyon ng ating kasalanan, siya ang dapat." Dito nag-umpisa ang malamlam na pilosopiya ng paghuhusga. Ang baryo, may takot at gutom, ay madaling lumulubog sa ideya ng isang biktima. Minsan, ang isang tao ay madaling itiklop sa hatol ng marami kung may nabubuhay na alaala ng pinsala. Si Amparo ay hindi agad nananggi o nagpayag sa tinig ng karamihan. "Hindi palagi ang taong malapit sa dagat ang may kasalanan," sabi niya nang tumayo, mga kamay nakahawak sa rosaryo na tila nagbabantay sa sikmura ng kanyang lola. "Maraming bagay ang nakakulong sa tubig at sa lupa. Kailangan tingnan muna natin ang ugat, hindi lang ang dahon." Ngunit hindi rin mapigil ang kwentuhan ng galit. May mga taong nagpasimulang magbantay sa kubo ni Cadolfo sa gabi.
mga labi ng ilawan at pakanang nakakabit sa pinto para mahanap ang katotohanan. Ang galit ay umusbong na parang mga peste sa bayan, palihim, mabilis at mahirap patayin. Si Pio, kasama si Amparo, ay napilitang magmasid na lamang mula sa ulap ng kanilang kubo. Kung sila ay aaksyon, ako ang magsisiyasat, murmur ni Pio. Hindi ako papayag na sumama ang dugo ng walang katarungan. Ang unang pagkilos ay hindi marahas sa simula. Nakitang nagtungo si Cadolfo sa ilog gabi-gabi, naglalakad na parang may hinahanap na liwanag. Isang gabi, sumunod si Pio ng lihim. Nakita niya ang silweta ni Cadolfo na nakayuko sa paanan ng balon, humahaplo sa tubig at tumititig sa kanyang sariling refleksyon. May lumilitaw na puting usok mula sa balon at sa gitna ng usok may mga maliit na anino na gumagalaw, parang mga insekto na nag-aalsa. Nang lumapit si Pio ng mas mabuti, napansin niyang may mga marka sa mga kamay ni Cadolfo, mga gasgas gaya ng nagpasubo ng alinmang pagtitiis. Kinabukasan, may isang bagong pangyayari. Hindi malayo sa kubo ni Cadolfo, nakita ng ilang bata ang isang maliit na sulat na nakadikit sa pinto ng kubo, baso at tinta, mga salita na tila isinulat na sinadya para magdulot ng takot. Huwag ninyo akong husgahan sa gabi. Hindi raw ito hango sa panalangin o sa orasyon, isang simpleng pakiusap, ngulit ang mga mata ng matanda ay nagdilim. May nagpapataw ng pakana, sabi ni Mauro, o may isang tao na gumagamit ng takot para gumawa ng paglilinis. Sa gabi ng ritual na iminungkahi ni Amparo, isang mababang ritual ng pag-aalay ng asin at pagbikas ng mga banal na pangalan na hindi inilalata kundi dahan-dahang binibikas, ilang pamilya ang nagtipon sa tabi ng balon. Mabayong usok ang tumaas, puting usok na sumasayaw sa hangin, ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Naglalagablab ang maliit na sigaw ng mga alituntunin ng pag-iingat, huwag tumingin sa gitna, hawakan ng asin, huwag umiiyak ng malakas. Nag-alay si Amparo ng isang maliit na piraso ng tela at si Lola Pilita ay nagdilig ng tubig na may halong dahon sa mga pampang. Huwag nating paglaruan ang dahon ng nakaraan. Kung may sinumang nasaktan, kailangan ng katahimikan, hindi pagdurusa. Hindi naglaon, may kumalat na pagkabigla. May narinig na isang pag-aspas na higit pa sa hangin, isang hagikikan na parang binuong tinig ng mga kuliglig at sanggol. Ang mga taong naroon ay nagdikit ng tingin. Ang puting usok ay lumaki at nagsimulang gumuhit. Isang anino ng babae na may mahahabang buhok at may hawak na maliliit na bituin ng putik. Ang bata ng bayan ay napaiyak at ang isa sa mga matatanda ay natumba sa takot. Ito ba ang ating pakikitungo? Tanong ng isang binata na tila nasusunog ang puso sa pagkabalisa. Bakit siya umiiyak? Saan nagmula ang ganitong pagdurusa? Sa gitna ng kaguluhan, may kumilos. Isang sigaw ang tumago sa hangin, hindi sigaw ng tao kundi parang pag-iyak ng isang bagay na hindi na maintindihan. Si Pio na napalapit ang unang nakita. Sa dulo ng puting usok, may isang dalangin na humihila ng kanyang mata, mga palad na parang lumulutang sa ere. Hindi ito aswang na nalinlang lamang ng mga kwento. Ito ay isang anino ng lumang kasalanan, pinaghalong hinanakit at pagnanais na mapatawad. Ang paro na tila may alam, tumayo ng matapang. Hindi natin ito pipingin, wika niya, hindi sa pamamagitan ng halahak o pambubunyi. Kailangan natin ng totoo, hindi kutob, hindi galit. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bato ang tumama sa lupa malapit sa kanila, minsan sa galing ng galit ng isang lalaking natatagilid sa kanyang paghuhusga. Ang pagkilos ay parang pag-uumpisa ng bagyo. Ang mga tao ay nagkakalat, may ilan na tumakbo papunta sa kubo ni Cadolfo, ang ilan ay naglakad na may batong nakalaan. Ang hangin ay nagdilim, ang puting usok ay nagulong-gulong at nagpakita ng mga hugis na tumalon papunta sa mga anino ng kahoy. Si Amparo ay hindi nagtakbo. Humakbang siya palapit sa gitna ng usok, rosaryo sa mga kamay at boses na malamig ngunit matatag. Kung ikaw man ay naghahanap ng katarungan, maghintay ka ng patas, wika niya.
Kung ikaw man ay sariling loob na nasaktan, maaring may iba pang dapat tanungin. Sa pag-angat ng kanyang boses, may isang malakas na tutunog, parang isang paghaplos sa likod ng puso ng bawat tao. At ang usok ay bumilis ng pag-ikot. Isang anino ang sumalubong sa kanila. Isang babae, may mukha na hindi mawari, tumayo sa paanan ng balon at tumingin sa lahat. Ang mga bata ay nagtakip ng kanilang mga tenga, may isang tumilaok na manok sa malayo. Ang babae ay nagpakawala ng isang mahinang bulong at sa mga ulap ng hangin may mga maliit na kuliglig na nagkalat na parang mga sinag. Lingid sa inyo, ang boses ng pugad ng hangin, hindi lahat ng naghahangad ay aswang. May mga nagdurusa na hindi sinasadyang maging banta dahil sa naging pagkukulang ng nakaraan. Ang mga mata ni Amparo ay kumislap sa dilim. Sino ang nag-iwan ng bakas sa tubig? Tanong niya. Sino ang nagtakip sa mga matang dapat nagbabantay? Sa sandaling iyon, ang babaeng anino ay nagdilat ng mga kamay at doon, sa ilalim ng puting usok, may isang maliit na tisa, mga pakpak na tila nababahiran ng putik, mga marka na hindi mukhang gawa ng hayop. Ang isang awit ng lolo sa baryo ay sumagi sa isip nila. Ang tubig ay tumatanggap ng lahat ng sigaw, pero hindi lahat ng sigaw ay umaalis. Hindi pa malinaw kung anong susunod na hakbang. May pagkabahala at pag-asa na magkahalo. Ang gabi ay nagtakip sa mga tao, ngunit may nagbigay na bagong tanong. Kung ang sumpa ay hindi basta-basta mamamatay sa katarungan ng bangka o batuhan, paano nila haharapin ang malalim na pinagmulang iyon? Ang sagot ay susunod sa mga yapak ni na Amparo at Pio, mga yapak na magdadala sa kanila hindi lamang sa digmaan kontra sa isang nilalang, kundi sa gitna ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa paanan ng burol. Humahagibis ang hangin ng tahimik nilang sinundan ang mga bakas ng putik patungo sa paanan ng burol. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga napahimbing na tao at ang buwan ay pumapaimbulog ng malamlam na sinag na humahaplo sa mga dahon. Hindi naglalakas ng loob magsalita ang karamihan, ang mga hakbang nila ay may bigat ng kasaysayan. Si Pio ang nangingibabaw na katahimikan, hawak ang maliit na ilawan na hinantad lang ang mga ugat at bato sa lupa. Si Lola Pilita ay naglakad ng dahan-dahan, paminsan-minsan hinahawakan ang kanyang dibdib na tila may inaalalang pangalan. May nakabaon na hindi natabunan, bulong ni Lola Pilita sa pagkikipag-usap sa sarili. May ingay na tumigil dahil pinaghihintay ang katahimikan na kailangan nilang dalhin. Doon, sa girid ng isang lumang bakawan, natagpuan nila ang isang maliit na imbakan ng tubig. Hindi malaki, isang hukay lamang na nabuo sa pagitan ng mga batong nalaglag. Ang tubig ay gaya ng salamin at sa ibabaw nito may mga luntiang lumot at maliliit na palotang putik. Sa isang gilid ng hukay may mga marka sa banig ng putik, dalawang bakas na hugis pakpak at mga pilas na tila iniwan ng isang maliit na kamay. Sa tabi ng mga marka may natutunawan na piraso ng tela, isang piraso ng puting tela na may bahid ng asul na telang damit. Tisa, napailing na sabi ni Amparo nang kunin ito. Ang tisa ay may maliliit na guhit, tila isang pangalan o isang tala na inukit ng isang henyo o bata, ngunit ang tinta ay naglalaho sa halimbawang putik. Binalot ni Amparo ang tela sa kanyang palad at ang lamig ng gabing iyon ay parang tumiga sa kanilang mga buto. Kilala ko ang telang iyan, sabi ni Pio at nanlulumo ang kanyang boses. Noon pa, sa bahay ng isang babae. Lumabas ito sa isang kabaong ng kasaysayan na inilibing sa mga tanikala ng takot. May lumitaw na isang pamilyar na tunog, malabong pag-iyak na parang nalilito sa pagitan ng hangin at ng tubig. Tumigil ang mga ibon nang marinig nila ito. Ang alon sa ibabaw ng hukay ay lumingon pa sa kanilang refleksyon at nagkaroon ng munting pag-ukit tulad ng hagod ng daliri sa mukha ng tubig. Huwag nating agad husgahan, mariing na wika ni Lola Pilita. Ako ang nakakita noong gabing iyon. Ako ang nagtakip sa mga mata ng iba dahil takot sila na masugatan. Hindi dahil totoo ang galit, dahil natatakot silang harapin ang kanilang sarili. Tumango siya ng mahinahon.
Lumaki ang dilim sa mga puso nila, nag-utos ang takot. Humupa ang mga tao at nagkatinginan. May mga nagguho ang mga labi sa pagsisisi at may pumunit sa kanyang mga palda na parang naglalagay ng bigat sa mga salita. Sino ang pinagsabihan? Tanong ng isang matanda na may mga piklat sa mukha. Mukha nitong parang sinulatan ng pagkalimot. Sino ang iniligaw ng ating pagtitiwala? Inunat ni Amparo ang kamay at inilapag ang tela sa ibabaw ng hukay. May pangalan sa telang iyan, sabi niya. At ang telang ito ay hindi basta nawala. May isang batang iniwan at hindi na uwi. Kung bagkagayon, kailangan natang alamin kung sino ang nagtakip sa mga mata, sino ang naglagay ng bato sa bibig ng tubig. Nagmuni-muni si Pio. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Noong araw, sambit niya, may isang batang babae, hindi tao ng bayan ang pangalan niya, lumitaw sa mga paligid. Nangyari ang isang bagyo ng pagkakagalit, ang mga may kapangyarihan ng takot ay nag-utos. Ang isang grupo, pinangungunahan ng isang kalalakihan na ngayon ay tahimik na nakaupo sa may tabi ng bayan, ang nagpasiya. Ipinataw nila kung anong matuwid sa kanilang paningin. Ngulit may nangyaring iba kaysa sinasabi ng kwento. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod. Ang munting ilawan ni Pio ang nagbigay liwanag sa mga muka. Lahat ay nakikinig at nakadarama ng bigat na di maipaliwanag. Sino ang grupo? Malamlam na tanong iyon, ngunit para kay Amparo, ito'y isang sigaw ng pangungusap na kailangang masagot. Huwag nating talunin ang pangalan ng mga takot. Sabihin mo, Pio, sino ang nag-utos? Huminga ng malalim si Pio, parang may lamig na humahawi sa dibdib niya. Cadolfo, wika niya sa wakas at ang pangalan ay bumagsak sa lupa na parang mabigat na bato. Siya ang nanguna, may iba ring kasangkot, ngulit higit pa rito, may isa pang pangalan na hindi nila itinanghal, si Luningning. Sa tunog ng pangalang iyon, parang tumigil ang hangin. Luningning, ang salita ay may matamis na alon at masalimuot na sugat. May mga lumang kwento tungkol sa isang babae na nagngangalang Luningning na sinasabing may tinig ng dagat at mga kamay na may marka ng palad ng tubig. Ngulit noon ay binitiwan siya ng karamihan bilang babaeng kakaiba bago pa man siya naging kasaysayan. Si Luningning, napangiti si Lola Pilita ng mapait. Oo, siya ang may-ari ng tela. Hinawakan niya ang piraso at dahan-dahang inilapit sa kanyang mga mata. Ginuyod namin ang kanyang pag-ibig sa luta. Hinawakan ang kanyang buhok at inisip na kami ang nagtuturo ng hustisya. Hindi namin siya pinawalang sala, dagdag ni Amparo. Ang tanong ngayon, sino ang nagtakip sa mga mata habang siya ay tinutulak patungo sa tubig? Sino ang naglagay ng bato sa unan ng kanyang anak? May isang pag-ulo ng ihip sa hangin na parang sagot at ang anino sa gilid ng hukay ay tila nagsimulang kumawala. Ang anino ng babaeng may mahabang buhok at mga hawak-hawak na bituin ng putik. Sa gitna ng mga tao, napabuntong hinga ang isang binatang kilala nilang tagakalakihan, hindi malayong kamag-anak ni Cadolfo at siya'y nalunod sa luha. Ako, mahina niyang sabi, ako ang nagtakip. Noon, ako'y tanod at ang utos ay utos na pinapasapasa. Ngunit hindi ko inakala na ang takot ang magbibigay hugis sa aking kamay. Napako ang mundo sa kanyang boses. Ang iba ay tumingin na puno ng galit at pagkalito. Aking ginawa, sinunod ko lang ang sinasabi. Hindi ko inisip na maghihinanakit ako buong buhay. Ang pagbubunyag ay dumudurog sa katahimikan. May isang batong nakatungo sa kanilang dalampasigan, si Cadolfo, at sa sandaling iyon, siya'y naging anino sa kanilang mga alaala. Ang lalaking tinatapik sa likod ng taon, ang nagtatag ng pangkat ng paghukay sa gabi, ang may pinagtatakpan ng maraming taon. Mulit ang lupa at tubig ay may sariling alaala. Ang hukay ay patuloy na humahaplos sa salamin at sumasalamin sa kanilang mga mukha. Nagtataglay ng salamin ng kanilang mga kasalanan. Hinila nila ito ng maingat at habang tinatanggal nila ang putik, lumitaw ang isang simpleng salamin at isang piraso ng lupon na may isang pangalan.
Saang pangalan? Tanong ni Amparo ng mabilis, halos nanginginig sa pananabik at takot. Si Lola Pilita ang kumuha ng salamin at sinilip ang anumang nakaukit. Luningning, mahina niyang sabi, at ang mundo para sa isang sandali ay naging payapa at malungkot ng sabay-sabay. Sa loob ng kahon ay may maliit na singsing, isang piraso ng tela, kapareho ng tela sa hukay at isang sulat na naputol ng panahon. Ang sulat ay may tinta na natuyo, ngunit ang ilang titik ay malinaw pa rin. Sa iyo, anak ko, at may halong pangungulila. Nagkatinginan silang lahat. Ang bulong mula sa tubig ay parang bumubuo ng mga salitang hindi lobos na nabibigkas, at ang anino ay sumayaw ng mas malapit. Hindi na lamang anino, kundi alaala na naglalakad sa gilid ng ilaw. Hindi siya basta ninakaw ng tubig, sambit ni Pio. May nagdala sa kanya doon, may nag-utos. Sino man ang nag-utos, Kadolfo, ang kanilang mga kasama o ang lumang takutak ng bayan, ngayon ay may malalim na ebidensya na hinahamon ang katahimikan. Ang kahon ay hindi lamang isang bagay, ito ay tala ng pangalan ni Luningning at dala nito ang mabigat na alokasyon. Kailangan nilang ilahad ang buong katotohanan. Ngunit paano? Hahabulin natin ang katotohanan, tugon ni Amparo nang may sigla na hindi ganap na nababalot ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi tayo maghahabol para sa paghihigante. Hahabulin atin ito para sa pag-alis ng bigat. Ito'y para sa napipintong paghinga ng bayan. Nagpasya silang ibalik muna ang kahon sa ilalim ng ilaw ng kanilang ilawan at mag-uwi ng ilan sa mga ebidensya sa bahay ni Lola Pilita. Kailangan nilang mag-ayos ng karaan upang harapin ang mga buhay na may kasalanan at hindi ito magagawa sa gitna ng gabi at takot. Maghihintay sila ng umaga, susubukang mapaniwala ang ilan sa mga mastanda at ilalantad ang mga pangalan na dapat tumayo sa harap ng kung ano ang kanilang ginawa. Ngulit, ang gabi ay hindi kailanman basta lunod. Sa paglipas ng ilang sandali na naliligaw sila sa pag-aayos, ang anino sa hukay ay kumilat muli. Mas malinaw, mas tahimik, pero mayroong sakit na hindi matabunan. Tumindig ito at ang mga kuliglig na lumilipad na parang sinag ay bumaba at nagkandara pa sa hangin. Isang malalim na tinig ang bumulo sa kawalan. Huwag ninyong gugulin ang katahimikan ng nakaraan na walang paghingi ng tawad. Huwag ninyong iginapos ang mga luha sa ilalim ng lupa. Ang mga tao ay nakinig at ang hangin ay tila humingal. Ang tela ni Luningning ay nasa mga kamay ni Amparo at sa simpleng hawak na iyon ay lumitaw ang isang pagpapasya. Hindi sapat ang pag-amin ng isang lalaki sa dilim. Kailangan nila ng pagharap na may liwanag at pangungusap na pagsisisi na maririnig ng buong bayan. Naglakad sila paakyat sa maliit na landas patungo sa nayon, dala ang kahon at ang daladalang katotohanan. Ang buwan ay nag-ayos ng landas at ang mga bahagyang anino ng kanilang mga anyo ay naging isang magkakahiwalay na larawan ng kahapon at ngayon. Sa likod nila, ang hukay ay nagbabalik sa tahimik nitong refleksyon, ngunit hindi na ito ang parehong hukay. Ngayon ito'y may pangalan at huwaran na hahamon sa puso ng nayon. Habang umuuwi sila, may mga naghahanda ng sigalot sa kanto. May mga nagtatago ng katahimikan sa mga pasikot-sikot. Ang ilan ay tuminging ng balisa, tulad ng mga hayop na nasagip sa unang pag-ulan. Ang mga pinto ng ilang kubo ay bahagyang bumukas at ang mga mata ng matanda ay nakasulyap. Ang kulay ng gabi ay parang nagkikislapan ng mga lihim na hindi pa handang bumitaw. Sa gitna ng paglalakad, tumigil si Amparo at tumingin sa mga taong kasama. Hindi tayong magwawakas sa isang gabi, wika niya. Ngunit kailangan nating simulan. Umaga na bukas, tatawagin namin ang mga pinuno, hindi upang maghigante, kundi upang magbukas ng dalisaya na pag-uusap. Kung hindi tayo kikilos, ang puso ng bayan ay magpapatuloy sa pagdurusa. Tumanggo si Pio at ang kanyang mga mata ay nagningning ng panibagong tapang. Bukas, sabi niya, haharapin natin sina Kadolfo at ang iba. Hihingin natin ang yapak ng katotohanan at ilalagay natin sa harap ng ilaw para makita ng lahat.
Ang gabi ay may mga lihim pa ring humahaplos sa kanilang mga balikat, ngunit may pag-asa rin na nagmumula sa maliit na kahon na kanilang inihatid. Ang kahon na may pangalan di Luningning ay hindi lang ebidensya, ito'y panawagan na ang bayan ay magising at sumagot. Ngunit sa paglipas ng oras, hindi man nila inaasahan, may isang tuntunin ng kanilang pagkilos na kailangang sundin. Hindi sila maghahanda para sa isang halalan ng dangal. Maghahanda sila para sa pag-ahon ng mga alaala at pag-ibig na matagal nang napabayaan. Sa gitna ng pag-uwi, hindi nila namalayan na may isang maliit na bagay na nananatili sa hukay. Isang butil ng putik sa hugis ng maliliit na pakpak na bumabalik sa tubig. At ang tubig ay kumislap nang parang may sumagot sa kanila. Huwag basta lumisan, ang bulong ay dahan-dahan. Huwag kalimutan ang pangalan ko. At sa kanila, ang pangalan na iyon, Luningning, ay nag-iingay na parang panawagan. Kailangang pakinggan ng nayon ang lihim na nagmumulto sa kanilang gabi. Kailangang magising ang mga natutulog at magsabi ng totoo. At habang ang buwan ay natatakpan ng isang ulap, ang mga yapak ni na Amparo at Pio ay patuloy na naglalakbay pa itaas. Dala ang isang maliit na kahon at mas mabigat na pangako. Maya-maya, ang buwan ay nalunod na sa huling ulap at ang umaga ay dumating mabagal, parang may pag-aalangan. Ang mga ibon na dating nagtatago ay nag-umpisang umuwi sa kanilang mga pugad. Ang amoy ng tinapay na niluluto sa mga pugon at ang usok ng lata ng sigarilyo mula sa tabing kubo ay naghalo sa malamig na hangin. Ang mga yapak ni na Amparo at Pio ay nagiging mas tiyak sa bawat hakbang. Sa kanilang mga kamay, ang kahon ay mabigat hindi lamang sa laman, kundi sa mga tanong na ginising nila sa gabi. Sa tapat ng maliit na simbahan ng nayon, nagtipon na ang ilang kabahayan at matatanda. May nagsusunog ng palo-palo, may mga batang naglalaro sa gilid na hindi pa lubos makakaunawa sa bigat ng pag-uusap. Nakaupo sa hagdan ang ilang kabataang lalaki na minsay tumatahimik lamang kapag ang mga may kapangyarihan ang nagsasalita. Nakatalikod ang ilan, tinatalikuran ang kilos upang lumingon sa ibang direksyon kapag napapagal ang mga salita. Huminto si Amparo sa harap ng mga may pipi at mga bulong. Kinuha niya ang kahon at tinikman ng hangin ang lambong ng lumang tela na nakatago sa loob. Amoy alkitran, lupa at isang halong pangungulila. Pinunasan niya ang takip at nang buksan ay lumitaw ang mga bagay. Isang piraso ng puting tela na may mancha ng pula. Isang kwintas na may ukit na maliliit na titik, L. Pintig ng puso ng ilan ang kumabog. Ang ilang mukha ay pumula. Ang iba'y nagkunwaring walang nakikita. Siya ito, malakas ang tinig ni Amparo at tila nahulog ang katahimikan sa lupa. Ito ang tela ni Luningning. Ito ang kwintas na palagi niyang isinusuot bago siya nawala. Nasa bahay ni Lola Pilita, nasa ilalim ng kanyang duyan, nakatago. Hinawakan niya ang tela at tinuhog sa liwanag. Ang bakas ng dugo ay hindi kumupas sa mata ng sinuman. Nagsalita ang isang babae, may buhok na mapurol na puti at mga kamay na baluktot ng panahon. Lola Pilita ma, bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng alaala. Pinangalagaan niya ang mga bagay ng bayan, pero sino ang mag-iisip na may itinago siyang ganyan? May mga ungol ng di inaasahang galit mula sa mga kanto ng tao. May mga bibig na pilit nagtatangkang humiwalay sa usapan at may iba na hindi makakubli ang pagkabalisa. Sa pinakatapat ng hagdan, nakatayo si Mang Isko, matandang araro ng bayan, madalas tagapanatag ng mga sigalot sa palengke. Humarap siya at tumingin sa kahon pagkatapos kay Amparo. Amparo, mahinang sabi niya, paano natin igigit ang paghingi ng tulong, hindi ng paghihigante sa mga taong may kapangyarihan sa atin? Ang ilan sa kanila ay may mga utang na loob, may mga lihim din silang binabantayan. Kung hindi natin ilalantad ngayon, mariring tugon ni Pio. Ang kanyang tinig ay tila natutunaw sa init ng dapit hapon. Lalong tatagal ang sakit nila. May pangalan sa mga bagay na ito, hindi lang isang tao ang may ginawa.
Sa pagdinig ng kanyang huling pangungusap, may isang tinig na tumagas mula sa hulmahan ng madla. Malamlam, ngunit may sigla ng takot. Kadolfo, wika ng isang puliyong lalaki na kumakatok ang sapatos sa bato. Tumigil ang hangin. Ang pangalan ay bumalot sa mga labi ng nayon at parang isang sagupan ang naganap sa mga tanawin ng lumipas at kasalukuyan. Marami ang nakaalis ng tingin, marami ang tumingin patungo sa dako ng bahay ni Kadolfo, isang bungkal na bahay na may bakod na gawa sa lumang tabla. Ang paro, mahinang sabi niya, paano natin igigit ang paghingi ng tulong, hindi ng paghihigante sa mga taong may kapangyarihan sa atin? Ang ilan sa kanila ay may mga utang na loob, may mga lihim din silang binabantayan. Kung hindi natin ilalantad ngayon, mariing tugon ni Pio, ang kanyang tinig ay tila natutunaw sa init ng dapit hapon. Lalong tatagal ang sakit nila. May pangalan sa mga bagay na ito, hindi lang isang tao ang may ginawa. Sa pagdinig ng kanyang huling pangungusap, may isang tinig na tumagas mula sa hulmahan ng madla. Malamlam, ngunit may sigla ng takot. Kadolfo, wika ng isang puliyong lalaki na kumakatok ang sapatos sa bato. Tumigil ang hangin. Ang pangalan ay bumalot sa mga labi ng nayon at para isang sagupan ang naganap sa mga tanawin ng lumipas at kasalukuyan. Marami ang nakaalis ng tingin, marami ang tumingin patungo sa dako ng bahay ni Kadolfo. Isang bungkal na bahay na may bakod na gawa sa lumang tabla. Sa matagal na panahon si Kadolfo ay kilala sa nayon. Matapang kapag may pag-aaway, masikap sa araro, minsang nagbigay ng toro para sa pista. Ngunit may mga ulap ng usapan tungkol sa kanya na sinasabing hindi lahat ng gawain siya ang sumasalo. Hindi nagtagal, lumabas si Kadolfo mismo. Mataas ang kanyang dibdib, ngulit may pagsimangot sa mga mata at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng lupa. Ano ang ito? Tanong niya, nagmamadali sa gitna ng mga tao. Bakit inaalala natin ang isang lumang kwento? Sumbong na naman? Siyasat ninyo. Hanapin ninyo ang anumang dapat sumagot sa mga alegasyon. Huwag mo kaming takutin, sagot ni Amparo at ang kanyang puso ay kumakabog ng tunay. Hindi iyon ang intensyon namin, hinahanap lamang namin ang totoo. May mga bagay sa kahong ito na hindi basta-basta maitatanggi. Naglakad si Kadolfo papalapit at tumingin sa mga lumang bagay. Napailing siya nang makita ang piraso ng tela. Napaiyak ang marami sa nakapaligid, ilang mga labi ang tahimik na nag-iba ng kulay. Sino ang naglagay ng mga bagay na iyan sa bahay ni Lola Pilita? Tanong niya, tila nagsusulong ng kalakasan. Karapatan niyo bang hubarin ang pangalan ko dito sa gitna ng bayan? Isang halahak ang lumabas mula sa isang tao na dating katulong ni Kadolfo, si Tomas, na may mukha na palaging may ngiti, ngulit may mugtang ng pagod. Hindi na namin hahanapin ang sinuman, mahina ang sabi niya. Kung ang nayon ay pipiliing manahimik pa rin. Ngulit si Luningning, sino ang magbabalik sa kanya? Sino ang mag-aayos ng kanyang buhok kung hindi ang kanyang ina? Sino ang magtatanong sa mga bituin kung hindi tayo? Ang mga salita ay dumampi sa mga puso. May ilan na naging mapurol, nagmamadaling baguhin ang pagsa. Ito ay maaring kasong pagkakamali, sabi ng isa sa mga nakatatanda. Bakit natin babaunin ang amin nang walang ebidensya? Daig pa ang usaping panloob na makapagdulot ng paghihimagsip. Ngulit bago pa man magsimula ang mga pagtatalo, isang babae ang humakbang pasulong, si Rosa, anak ni Luningning. Kulang sa taon, ngulit matatag sa mga mata. Hindi niya inabot ang balikat, ang kanyang mga palad ay nanginginig. Ito ang kanyang kintas, wika niya nang may sigaw na pumipintig sa dibdib. Binili ng nanay ang kintas na iyon noong pista at sinabi niya noon na itatago niya ito para sa akin kapag ako'y lumaki na. Nang mawala siya, inilagay ko ang larawan niya sa ilalim ng duya ni Lola Pilita. Hindi ko inakalang may magiging ganito, pero andito ang katotohanan, siya mismo ang kintas ng nanay ko. Tumaas ang bulong-bulungan. Ang mukha ni Kadolfo ay nagbago.
may kasamang takot at pagkabalisa. Hindi ako ang gumawa, sabi niya nang may pinigilang galit. Kung may nagkasala, dapat magturo ang Diyos ng manlalason na siyang gumawa. Huwag ninyo akong pahirapan ng ganito. Humakbang si Mang Isko sa gitna at ang kanyang mga kamay ay pumalo sa kanyang balikat. Hindi ito laban sa isang tao lamang, wika niya matalim. Ito ay sinisiyasat ng bayan. Kung maipapakita ninyo ang iyong paninindigan, tatahimik ang ilan. Ngunit kung itatanggol ninyo ang katahimikan ng nakaraan, mas lalalim ang sugat natin. May kumalat na mga lihim na tulad ng mga lumot sa bato. Sa bawat pag-igting ng sitwasyon ay sumasariwa ang mga lumang pag-ulan. Hindi ito simpleng paghahanap ng sades na katotohanan. Ito ay pag-aaklas laban sa malalim na pagtalikod. Sa gitna ng mga nag-uusap, naglalagablab ang isang tanong, may iba pa bang kasangkot? Sa puntong iyon, may umakyat na isang matandang babae mula sa dulo ng pila, si Lola Tencha. Kilala dahil sa masalimuot na mga salita at hindi madalas magsalita ng seryoso. Hawak niya ang isang papel na may mga sulat mamuntik ng kumupas. Mayroon akong tala, bungad niya, at ang tala ay naglalaman ng pangalan, hindi lamang isang pangalan. Nang basahin niya, tila may naihiling na bagong hangin sa paligid. Ito ay lista ng mga nagdala sa duyan ni Lola Pilita ng kahapon, aniya, at habang binigkas ang mga pangalan, ang mga mata ng ilan ay napasara at ang balat ng iba ay kumamot. Ang lista ay naglatag ng mga pangalan, mga taong hindi lamang isang bayan ang sumusuporta sa isa't isa. Malinaw na may mga pinagsamang kasinungalingan na itinago sa dilim. Ang katahimikan ng maraming taon ay biglang naputol. May mga kilabot, may mga pag-aalinlangan at may mga palad na naglalalay papasok sa kanilang bulsa, parang naghahanap ng dahilan upang itanggi. Kadolfo, na dati nagmamadaling ipagtanggol ang sarili, na pangiwi. Ang kanyang mga kamay ay nangingitim sa dugo ng lupa, hindi dahil sa gawa niya, kundi dahil sa taglay ng kanyang inip at pag-aalala. Ito ay nilinlang, sigaw niya, at may tinig siyang nag-igting sa paligid na sumagot ng isang mahinang pag-iyak. Hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano sila haharapin sa ganitong mabigat na pag-aaklas. Ang ilan ay nagmumungkahi ng tahimik na pag-uusap sa pintuan ng simbahan sa hapon na may dalang pananambitan at panalangin. Ang iba ay nag-aalala na kung hahayaan lang nila ito, mabubura ang bakas at uulit ang malupit na kapalaran. Nang sandaling iyon, dumampi muli ang malamig na simoy mula sa hukay. Dahan-dahan, parang isang tao na naglalakad. Walang makita kundi ang mga damo ay kumikindat at ang alon ng tubig sa balon ay kumakaluskos. Ngunit maraming nakarinig sa bulong. Huwag kalimutan ang pangalan ko. Ang mga labi ay nanginig at ang katahimikan ay nag-iba ng anyo. Ito ay hindi lamang panawagan kundi isang paghahayag. Sa gitna ng pag-igting, may isang batang lalaki ang tumakbo. Mula sa gilid, dala ang isang maliit na supot. May nakita ako kagabi, sigaw niya. May isang piraso ng sulat na nakabaon sa ilalim ng malagit na bato sa gilid ng ilog. Naghahabi ng pangalan, may pangalan na inuulit. Inabot niya ang supot kina Amparo at Pio. Nang buksan nila, may nakasulat na pangalan at may kasamang palatandaan ng oras. Ang tinta ay tila bagong dugo sa ilang bahagi. Ang mga mata ni Amparo ay kumislap. Hindi lang nawala ang isang anak ng bayan, wika niya malumanay. Parang may ipinagkait na pangako at may ibang mga kamay na tumakip. Ang kanyang tinig ay tahimik ngunit matibay. Nagpasya siyang hindi lamang ilantad ang isang pangalan. Kailangan nilang ilatag ang lahat, ang tela, ang kwentas, ang mga sulat, ang mga tala ng Lola Pilita sa harap ng buong nayon. Ang liwanag ng umaga ay hindi sapat na maglinaw sa lahat ng mga anino, ngunit sapat na upang ipakita ang 100 maliit na palatandaan. Lumubog ang ilan ng kanilang mga kalakbay sa pagdududa, ngunit may ibang nag-alsa ng kilay. Ang diwa ng bayan ay tumatawag. Kung ilalantad nila ang katotohanan, baka masira ang mga pader ng takot. Kung mananahimik sila, mananatili ang mga bakas ng paglabag.
Kung ito man ay sisihin ang ilan, sabi ni Pio, mas mabuting malaman natin ang buong katotohanan, hindi lamang para kay Luningning, kundi para sa mga susunod na magiging biktima. Sa oras na iyon ay nagkatinginan ang mga matatanda, ang mga kabataan, ang mga nanay na may mga anak sa bisig. Ang araw ay nag-asinta ng lintik at ang nayon ay parang isang hiyas na napapagod sa pagkabitbit ng lihim. May nagsabing pumunta sa simbahan upang sabay-sabay magsalita. May nagsabing dalhin ang mga bagay sa pintuan ng gobernador ng bayan. Ngulit alam ng lahat na ang isang bagay lamang ang makapagpapawalang sala o makakapaghatol, ang liwanag ng publiko. Hindi pa natapos ang pag-uusap nang may dumating na ingay mula sa kanto, tunog ng sapatos na may determinasyon. Isang babae, nakasuot ng itim na tela at may dalang kandila, ang unti-unting lumapit. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak at galit. Siya ang ina ni Luningning. Lumakad siya ng diretso sa harap ng lahat at inilapag ang kanyang kamay sa kahon. Kung siya ay anak ko, ang kanyang boses ay parang pag-ulan na humuhulog sa bubungan ng lahat. Hoy, siya ay karapat-dapat malaman ang katotohanan. Hindi ako naghangad ng paghihigante, nais ko lamang siyang ibalik ang dangal o ang pagkatao na inagaw sa kanya. May isang maliit na katahimikan, ang hangin ay pumaling sa isang direksyon. Tila ang buong nayon ay nakatitig sa isang punto kung saan ang linaw ng prangka ay nagtatangka na hasanin ang matagal na nakatagong sugat. Sa sandaling iyon, sumulyap si Cadolfo sa paligid ng mga muka. Marami doon ang kilala niya mula pagkabata. May mga palaging may utang na loob, may mga may lihim na hindi niya inaakala na bubunyag. Ang kanyang mukha ay kumulo at ang kanyang mga labi ay nagkagat. Kung may nagkasala, aniya ng may bigat. Hayaan natin ang Diyos ang musga. Hindi ako tatanggap ng tigilbala na gawa ninyo dito. Kung Diyos ang hahusga, sagot ni Mang Isko, simulan natin sa pagkukumpisal at pagharap sa liwanag ng lahat. Hindi tayo maghuhukom sa dugo, hahayaan nating maging ilaw ang katotohanan. Ang usapan ay naglaho sa mga mata ng marami, ang panahon ng pagiging palihim ay tila natatangay ng hangin. May lumabas na mga salita ng takot, may lumabas din na mga yakap ng tapang. Sa likod ng lahat ng ito, ang hukay ay nanatiling tahimik, maliban sa isang mahinang pagkikirot. Huwag kalilimutan ang pangalan ko. At habang nag-uusap pa rin ang bayan, habang sinusukat ni na Amparo at Pio ang mga posibilidad ng umaga, ang tinig na iyon ay muling bumulong. Ngulit ngayon ay may kakaibang tinig na kasama, isang pangalan na hindi inaasahan, isang pangalan na magbubukas ng mas malalim na pintuan. Ngunit bago pa man ito mailabas ng malakas, may isang boses na sumibol mula sa madla, isang taong hindi inaasahan na magsasalita at may hawak na katibayan na magpapabago ng takbo ng lahat. Ngunit hindi pa oras para sa pagwawakas. Ang araw ay tataas pa at ang marami pang tanong ay haharapin ng bayan. Ang mga puso ay naglalakbay sa pagitan ng takot at tapang. Ang liwanag ay naglalakad sa mga siwang ng lumang takot. At sa gitna ni Luningning, ang pangalan ni Luningning ay patuloy na kumikislap, hinihingi ang katarungan na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat na natutulog sa ilan ng pagtatakip.